Tutol sila. Eto, mga bossing, Chief Amo Sir, si Franz Castro 'no, talagang ano, talagang sinasabi niya, "Naku, i-explain mo VP Sara 'no, ang 125 million na ano tawag dun, confidential fund." So ipapalabas ko sa inyo ang video kung saan gustong i-discuss ni Franz Castro yung tungkol dun sa pagpapaliwanag. Pinipilit niya, talagang kinukulit niya si Inday Sara na ipaliwanag yung 125 million. Ito po. Vice President. Kung mapapansin niyo po mga kababayan, ayan, Pinoy Tapsilog ang nag-upload. Kung mapapansin niyo po, ayan, may mga tao pa no? Nandiyan pa po sila. So tingnan natin, i-open natin ngayon. I do not like that the budget hearing of the Office of the Vice President be terminated. Ayaw niya pang ipa-terminate. Kumbaga, terminate na, pero siya, I do not like, no? Gusto niya ituloy pa. Nagkasundo na yung mga nasa Kongreso na terminate na, okay na. Tapos, pukpok ng bumagsak tuloy yung microphone natin. Tapos, pukpok na ng martilyo. Wala na, close na. Uwian na. Si Franz Castro, dahil nga merong gustong patunayan, no? Na ang ating Vice Presidente ay kumukulimbat ng pera doon sa confidential fund. Ayan, itutuloy-tuloy pa daw. So tingnan niyo po ang ginawa ng mga tao, mga kababayan, yung mga kapwa niya Kongreso. I know we have the rights as a minority bloc. Wala nang pumapansin. No? Kung ano-ano na lang yung sinasabi, wala na pong pumapansin. Tuloy. Madam Chair. So may we explain why we vote no? With all due respect. Bumoto na kasi sila. Siguro nagbotohan na mga kababayan. Tapos ang majority, talagang napakarami na nung bumoto doon. Tapos gustong i-explain ni Franz Castro. Kailangan yung marinig yung explanation namin bakit kami bumoto. No? Bakit kami bumoto ng no? O dapat magpaliwanag si Inday Sara Duterte, si ating BP. No? Wala po. Tingnan niyo, hindi na sila pinapansin. This representation would like to request Honorable Castro to just please submit the manifestation to the Committee on Appropriation. Madam Chair. So, can I have the floor? Kumbaga, itong mga kababayan, panggulo na lang po ito no? Kumbaga, pag naglalaro ka nung text, no? Walang bilang itong mga to. Sila Franz Castro, sila Raul Manuel, o buti si Zarate, wala na. No? May sinabi nga po diyan ano pangalan nito? Yung sinabi ni, nakalimutan ko pangalan nito. Si Harry Roque, mga kababayan, no? Mamaya i-discuss din po natin. Pakita ko lang sa inyo ng tuloy-tuloy etong, kumbaga, binaliwala na sila dahil pamanggulo lang Presentation has already been terminated. So, we would like to request Madam Chair, hindi natin ito inaasahan. Madam Chair, yung ganitong and once again, this budget briefing is suspended. Meron po tayong meron po tayong issue na dapat na pakinggan ng ating taong bayan at masagot. Sabi ni Ma'am Maritel T, may second hearing pa daw, sabi ni Congressman Sandro. Doon pwede silang magtanong kay BP Sara. Bakit hindi na lang hintayin ni Franz Castro, Nagmamagaling masyado. Gusto na umuwi nung iba Siguro mga bossing, Chief Amo Sir, kaya ganyan na lang po yung kanilang reaksyon dito. Alam nilang na lang. Kumbaga, kung ano-ano na lang ang mga pinagsasasabi ni Franz Castro. No? May masabi lang na, kumbaga, kontra o may ginawang kabulastugan ng ating Vice Presidente, ipipilit at ipipilit. Siguro masabi na, wala na lang to, epal na lang tong hinayupak ng matanda na ito. Office of the Vice President. So, Madam Chair, kaya talagang kailangan maipaliwanag itong 125 million. At sinabi naman sa statement ni Vice President Duterte na mag-explain.
O mag-e-explain naman pala eh. Bakit hindi mo mahintay sa susunod na hearing kung may susunod na hearing pa, di ba? O tapos, tuloy. So, Madam Chair, I have the right to explain why I voted no. Hindi mo naman yata kailangan ng explanation, di ba mga kababayan? Kaya nag-aalisa na eh. Kaya nag-aalisa na. Hindi na namin kailangan yung explanation mo. Kilala na namin kayo. Kung ano ang makabag block. Kabag daw eh. Paano ba naman sila makakuha ng supporters? Puro batiko sa gobyerno at walang sinasabi na solusyon. Tsaka, tingnan nyo po kung bakit sila gigil na gigil, no? Kay Inday Sara Duterte. Kung titignan nyo at aaralin, yung mga pinanggigigilan nila, yung ROTC, yung mga yung ROTC, NTF, LCAC, etong confidential fund na alam naman natin na ginagamit ng gobyerno panglaban doon sa mga talagang mga makakabundok, makakaliwa, no? Talagang uubusin sila niyan eh. Kaya sila gigil na gigil. So iduktong pa natin itong sinabi ni Harry Roque, mga kababayan. Sabi niya kasi dito, ito pakinggan nyo. Katawan naman kailangan ng congressional approval. Kaya nga confidential fund yan eh. Ah. Basta importante, yung ginastos ng 125 million ay nasa budget ng OBP o di kaya ng DepEd. Wala pong paglabag sa batas pag ginastos yan as confidential fund. Kasi yung ginigiit nila, sinasabi confidential kasi tinatago, gustong nakawin yung pera. Ang ibig sabihin po ng confidential, mga kababayan, hindi lang po talaga pwedeng isiwalat, no? Sa atin kung saan pupunta o alangan namang eto po mga kababayan, ang 5 million po ay gagastusin namin, no? Ipapaalam sa taong bayan. Tingnan niyo na lang mangyayari. Ito pong 5 million mga kababayan, gagastusin po namin ito para po irenta ng bahay dito sa kung saang mansulok ng kabundukan na yan. Tapos po, maglalagay po kami ng mga, kunyari, sibilyan na tao. Sila po ang magbabantay dun sa lugar para malaman po natin kung may mga taga-bundok, mga makakaliwa na gustong pumatay sa ating vice-presidente, no? Habang siya ay tumutulong doon sa mga kapwa natin na mga nasa laylayan. Ano mangyayari kung gano'n? Kumbaga hindi na confidential, di sunog, no? Uy, pupunta pala ang vice-presidente dito. Tapos magrerenta sila ng bahay. Tapos doon titira yung mga mag-aaral at mag-aaral doon sa kumbaga mag-aaral doon sa lugar na 'yon. Kung merong mga kalaban, magtago muna tayo, wag muna tayo diyan.